So hello mga coins, mapagpalang araw po sa ating lahat. So yun, maraming salamat po sa mga nakakapanood po ng ating mga video. So ito po yung ating last video. So ayan po siya. So maraming salamat po sa mga nakapanood po ng ating part 1 na series ko. Yan. So i-share ko dyan yung aking series ng coin. Yan. So ito po yung part 2. So yung part 1 kasi medyo mahaba po siya gawa ng mga explanation. So ito po yung part 2 niya. So yun po. So yun nga po pala sa mga nalilito po sa ating channel. So ito po siya. So yan po nakalagay po diyan is coin review. Yan. And updated pricing. So sa mga gusto pong magpasa o mag-submit po ng ating mga barya. So yun. Kontakin nyo lang po ako sa aking Facebook. And meron pong mga series din na in-include ko po yung aking Facebook. So panoorin lang po natin yung mga last 3 serye po natin. So nandun po. And magpipin comment din po ako ng post. So magko-comment ako doon. Nakapin comment po yun. So mababasa nyo po sa ating comment sections kung saan nyo po pwedeng i-submit yung inyong pong mga barya. So yun, in this video ating talakayin itong mga yung susunod na layer. So ito po yung sumunod na layer ko. So yun, talakayin po natin yan. So wag natin masyadong patagalin, pahabain. So maraming salamat po sa inyong pagsuporta. So tara, let's go! So hello mga coins, mapagpalang araw po ulit sa ating lahat. So yun, in this video ating talakayin itong ating mga magnetic coin yan. So sa unang part, so itong frame ko po, coin set ko, so masabi ko medyo weird to. Yung mga common kasi dito mga coins is ginawa ko siyang error, rotated die error. So naghanap ako isa-isa niyan. So yun, pakita ko sa inyo mamaya. So ito po yung ating frosted na barya. So yan. Focus natin isa-isa yung mga coin. So yan. Bibigyan din natin ng presyo para mas okay. So ito po yung tinatawag nila na frosted na 2003. Yan. So yan po. So ito po siya. So kita niyo po yung frost type niya. So ito po, possible yung mga ganito, pwede niyo po siyang mabili o makabili ng 5 to 10 pesos ang isa. Yan. So may value pa rin po, di ba? Yan. So most of the time ito yung ginagawang pang free or freebies na mga coins natin. So yun po yung una is yung 2003 na frosted. So ito pong pangalawa, gaya po na sinabi ko sa inyo. So ito pong isa ko is 2004 na rotated die error or RDE. So yan po. So ito po yung pinaka pinaka reverse po niya. Then ito yung obverse. Kung makikita niyo, hindi siya pantay. So maliit yung percentage ng kanyang pagka RDE. So ito po yung isa. So ito naman po, next po is ito naman po. So ito po yung 2004 na reverse pros. So ito po. Yung normal po nito, gaya nga po na sinabi ko sa inyo, instead na maglagay po ako ng normal, so naglagay ako ng mga error sa ating coin set. So ito po yung reverse frost. So presyo, yon, presyo. Yung price po nito, possible pwede po kayo makabili o bumili ng 20 hanggang 30 pesos ang isa. So yan. May mga balahibo pa ng aso. May alagas kasi yung aso natin, nagsishred siya. So next po, 2005 na po. So para sa akin, pwedeng maging tatlong klase ito. So ito po yung isa is yung normal. Makita nyo naman po, pulido. Halos wala po siyang
kagasgas-gasgas or meron man po siya mga konting scratches. So ano po yan, yun po yung tinatawag nila na parang hairline. Yan. So never ever po tayong mag-keep. Ingatan po natin yung mga barya. Ang daming balahibo talaga. So ito po, balahibo ng doggy natin. Yan. So yan, price. Yan. So yung ganito kaganda mga coins, pwede nyo siyang ibenta ng mga nasa 700 hanggang 800. Basta kita pa po yung kanyang mga script or yung may mga frost type po siya. Yan o, kita nyo naman po yung frost type niya. So nangangahulugan lang po yan na ito po ay bago pa. So yan. Ito po yung isang klase. So ito po yung Obverse Frost kung tawagin. So, yan. Kitang-kita nyo naman yung pagkaka-frost niya. So, ito po yung isa na 2005. So, ito po yung tinatawag nilang Obverse Frost. Kasi yung Obverse lang po niya yung frost. So, yung likod niya is normal. Ito yung tinatawag nilang Obverse Frost or Frosted na Obverse. So, yan. So, tignan natin mga coins kung tama po yung kanyang timbang. So, ang timbang nito, papalo ng or mag-e-end up siya dapat ng ng 5.3. Yan. So, tingnan natin. So, yan. Mas maganda meron kayong ganito. Timbangan. So, 5.4. Yan. Kita nyo naman mga coins. 5.4. So, mga ganito. Pasok na to mga coins. So, kung mas tataas pa dyan, mga 5.8 yan. Overweight na po siya. So, mas maganda kung meron kayong timbangan or weight scale. Yan. 5.6, 5.5, 5.3. Yan. 5.4. So, yan. Pasok pa rin po yan. Kasi 5.3 po yung pinaka natin. So, ganito, mga guys, mag-invest kayo ng ganito. So, magandang klaseng timbangan to. So, ito yung off lang yan. So, nung last time, hindi natin na tackle. So, mga guys, ito po yung mga magnetic coin na. Baka malito kayo. So, ito po, next po natin is yung 2006 po natin na ito po yung tinatawag nila mga guys na semi-hard to find na po siya. So, pag nakakita po kayo nito, so, pwede nyo po siyang i-keep. Semi-hard to find na po yung mga ito. So, ito pong ganito natin is normal lang po. So, kung may makikita man kayong frost type niya, so, hindi po yan frost, luster po yan. So, makikita, para hindi po kayo malito, kung makikita nyo po yung reflection nyo, so, yan, nakikita nyo po yung reflection natin. So, hindi nyo siya masasabi na frost type. Kasi yung frost po, halos hindi po tatagos yung inyo pong reflection sa barya. So, yan. So, ito po yung frost. Obverse Frost kung tawagin. So yung mga ganon, pwede nyo po siyang pwede po kayong magbenta o makabili po nito ng 50, siguro mga ganon, 40 to 50 pesos. So ito po, makikita nyo po yung pinaka-obverse po niya. Halos yan, nakikita nyo po yung frost, pinaka-frost po niya. Yan, nakikita nyo po. So, ito po yung isang klasiko na sinasabi ko po sa inyo na medyo bibihira or bihira na talaga. So, halos wala kang makikita dito sa circulation. So, ito po, nakikita nyo po yung ating 2006 na BU. So, kahit hairline, parang halos hindi ka makakita ng hairline dyan kasi BU po ito. Ayan. Galing po ito ng blister pack. So, ayan. Semi-hard to find to mga koys. So, tandaan po natin yan. Para at least meron tayong idea. So, ito, 2007. So, common lang po siya. Wala po siyang added value. So, pero syempre, kailangan nyo pa rin po ito para buo nyo po yung inyong set o kaya series. So, next po natin is, ito, isa po sa mga semi-hard to find na rin po. Yung 2008 na to. So, ito po, normal po ito. So, wala po kayo makikita any luster effect sa kanya. So, normal po itong ganito.
So ito, pwede nyo po siyang mabili o makabili or makapagbenta ng 20 to 30 pesos ang isa. Ayan. So tamang ano lang tayo, tamang presyohan lang din po tayo para at least may idea po kayo. So ito po yung next, yung overspross naman po. So ayan, makikita nyo po yung pinaka luster nya. So compare natin, semi hard to paint to mga koinsa. So ayan, makikita nyo po. Yan, isa to sa mga series ko. So ito po yung aking masasabi kong tatlong klase niya. So ito po yung luster effect niya. So ito po yung frost. Then ito po yung kanyang normal. So ba yung normal ko? So ito para frost din po siya eh. So meron ako dito normal. So hanapin ko na lang. So ganito po yung normal mga kois. So wala po kayong makikita o maani nagdain ni luster effect po niya. So ito po yung pinaka luster. Yan. Ito po. So makikita nyo magkaiba yung bitaw ng ilaw niya o yung pinaka luster niya. So mas makinang to. To ano lang to, luster effect lang po ito. So next po natin. Yan, sinasabi ko po nasa 40 to 50 pesos yung ganun. Semi hard to find po. So yung ating 2009, so yan, common lang din po. Yung likod po niya is die 2. So may die 1 po nito. So hindi na rin po ako naglagay, hindi na rin po ako nag-bother maglagay. So ito po yung isa. Sa natin die 1 yung naitampo po natin ng ating last content. So yan, makikita nyo naman po. Manipis po yung kanyang 2009. At the same time, yung mga script niya, kita nyo naman maninipis. So kahit ihambing natin siya, so makikita nyo po, medyo malayo po talaga sila. So yan o, di po ba? So yun, jump up na po tayo sa ating next content. So ito po. Ito po yung tinatawag, yun nga po yung sinasabi ko sa inyo, RDE. So yung mga common coin ko, ginawa kong RDE. So liwanagan na natin konti para mas makita yung details. And boom, yan. So yan, nakita nyo naman po, RDE po siya. Rotated die error. So kaya hindi po ako bumibili o nabili ng mga RDE kasi marami po tayo niyan. So next po natin is itong bold letters. So yan, kita nyo, maganda pa po. Bago pa. Kita nyo po yung kanyang kondisyon. So yan po, hindi po yan luster mga koy. So bago po kasi itong 2010 na to. So kala po natin siguro or mapagkakamalan po natin siya na frosted. So ito po, pwede nyo po siyang ibenta ng 100 to 120 basta maganda po yung kanyang kondisyon. Yan. So sa mga mag-aalok po sa akin dyan, medyo marami po tayo niya, so hindi po natin need yan. So nandito po tayo para magbigay po ng price at the same time yung figure ng barya. So ito po yung next. Ito po yung tinatawag nila na 2010 na reverse frost. So yan po. Mabilisang ano lang po yan, catch up po. Para mabilis po. So next 2011 RDE pa din. So yan, kita niyo naman po yung pagka-error niya. So almost half. So ito po yung basihan natin. So dito po mag-start yan pag ganun po. So halos almost 100 na siya, oh. Konti na lang. So yan. So next po natin RDE pa din po na 2012. So yan po, gaya po ng aking sinabi, yung mga common coin ko po, ginawa ko na lang pong RDE. So medyo weird ka lang po siya. So yan po. Almost parehas po sila ng 2011 ko ng pinaka-rotate. So yan po. So next po natin, price sa mga RDE. Price, pwede nyo po siyang ibenta ng possible 60 hanggang 70. Basta maganda po yung pagkaka-rotate po niya. So mas mahaba yung length, mas maganda po siya. So ito po yung next natin. 2012 na bold letters. Ayan, para mas makita nyo yung pinaka-detalye niya. Ilak natin. Ayan. So yan, gaya ng mga iba nating content. So ito po siya, 2012.
Makikita nyo po yung likod. Yan, non-frost po siya. Then, mas bolder po yung kanyang letters. At the same time, yung pinaka outer rim niya po is manipis. Yan. Thin rim kung tawagin po ng ibang mga kaka-coins po natin. So, yan. Yan. Kita nyo po. Bagong-bago pa. So, next po natin is itong frosted. So, harap likod po nito is frost. Yan. Makikita nyo po yung kanyang details is napakaganda pa po niya. Di po ba? So, next po natin is yung ating 2013 na RDE din po. So, yan. Kita nyo po yung pinaka baba po niya. Yung pinaka 2013 niya. So, pag nerotate po natin siya, so, nandito po yung pinaka 1993. So, dapat po kasi pantay yan. So, since hindi po siya pantay, so, yun po yung error po niyan. So, yun po yung tinatawag nila na rotated die error. Yan. So, pag maghahan po kayo, lagi niyo pong iikutin yung barya. So, possible makakuha din po kayo niyan. So, next po natin is itong fake frost na tinatawag po nila. So, yan. Die 3, saka ito po yung pinaka fake frost niya po. Yan. Ito naman po. So, price, no added value. So, common po siya. So, yun po. Labas ko na lang din po siguro yung ating part 3 nito. Kasi medyo mahaba po kung pagsasama-samahin po natin sa lahat. So, yun. Maraming salamat po sa mga nakapanood po nitong video na to. So, sana may napulot tayo konting kaalaman. So, isulat nyo lang po kung plano nyo po magbuo ng mga variant or meron kayong gustong tanongin na variant. So, mag-comment po kayo dito sa ating comment section. And yun, tuloy-tuloy lang po ng panonood. So, yun, atin pong i-shoutout o atin pong tignan yung mga nag-comment po sa ating huling video. So, eto po siya. So, yan po. Maraming salamat po sa mga nagko-comment po sa ating mga video. So, please lang paki-like lang po yung ating mga videos para makadagdag po sa ating impression rate po. So, yun. Thank you sa mga nakapanood sa inyo mga coins. And sana po lagi po tayo mag-iingat. And syempre, God bless us all. So, ingat po mga coins. So, kita-kit sa part 3 ng ating coin series. So, yung part 3 medyo solid yun kasi mas pulido, mas maganda yung mga coins na ating ipapakita doon. So, yun, ingat po and God bless us all. Bye-bye.